naniniwalang lutas na ang kanyang problema? Angkinin niyo po, ha? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Buhay ang Diyos na iyong pinuntahan sa lugar na ito. Sa lugar na ito. Huwag matakot. Huwag matakot. Kasama natin Kasama natin ang Diyos. ang Diyos. Itong binasa natin, ito pa rin yung karugtong ng ating pinag-aralan noong nakaraan. Yung buhay ni Eliseo sa panahon ng Israel. Alam ng Diyos, yung pa kayang problema mo ang hindi alam ng Diyos. Tama ba? Tama po. Kaya nung magalit po ang hari ng Syria, sabi nga sa talatang 14 ng 2 King chapter 6, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Anong purpose ng hari ng Syria? Bakit nagpadala ng maraming sundalo doon sa Israel? Para hulihin si Eliseo. Kasi pag nawala si Eliseo, wala nang magsasabi sa hari ng Israel kung ano ang plano nila. Amen. Ang sarap pala ng may propeta, no? Ang sarap pala ng may lingkod ang Diyos, ano? Pinagpapala ng Diyos ang lugar, ang area, kapag mayroon siyang propeta. Amen. Yes, Lord. Naliligtas ang area. Amen. Amen po ba? Ang tanong, bakit ito ang ating pag-aaral? Huwag matakot, kasama natin ang Diyos. Kaya dito po, makikita po natin, kanina pa lang, ay sinabi natin kanina na huwag matakot, kasama natin ang Diyos. At gustong iparating sa atin ang ating pag-aaral na huwag tayong matatakot dahil lang sa nakikita natin ngayon. Amen. Amen. Ano man na nakikita mo ngayon, huwag mong katakutan. Yes, Lord. Bakit? Hindi naman lahat na nakikita natin ay yun na yung katotohanan. Minsan dinadaya lang tayo ng nakikita natin. Nakala natin, talagang wala na tayong pag-asa. Pag nakikita natin yung problema, nakikita mo yung karamdaman, yung sakit, na para bagang sa tingin natin, wala tayong kagalingan. Sa tingin mo lang yun. Ikaw walang pag-asa, pero ang sino mang nagtitiwala sa Diyos may pag-asa. Yes, Lord. Kaya sabi ni Bon Charbin, di ba? Pag-asa ba ang hanap mo? Pag-asa rin ang hanap ko. O di ba? Pag-asa ang hanap mo, pag-asa rin ang hanap ko. Sino ang kailangan? Si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Nung malakas pa maglakad ang ating punong lingkod, hindi ko makalimutan yon. Kinanta noon sa Walk of Faith, sa gitna ng kawalan, hindi ako mawawalan. Bakit? May ginagawa ang Diyos sa likod ng kawalan. May ginagawa ang Diyos sa likod ng karamdaman. May ginagawa ang Diyos sa likod ng kahirapan. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Kaya pinapaalaala sa atin, kapag may problema, may pagsubok, may sakit, may karamdaman, may kahirapan, may kawalan, huwag ka agad magpanik. Amen. Sabi nga minsan, nagagamit mong halimbawa ito, kung ngayon ay gabi, huwag ka mag-alala. Bukas sisikat din ang araw. Amen. Thank you, Kung Lord. walang-wala ka ngayon, huwag ka mag-alala. Darating din ang iyong kasaganahan. Amen, Lord. Bakit? Kung ngayon ay gabi, may ginagawa ang Diyos sa likod ng gabi. Amen. Kaya magugulat ka, matutulog ka, pagising mo, umaga na. Amen. Natulog ka lang naman, pagising mo, umaga na. Imagine niyo po, punong-puno ka ng problema ngayon. Matutulog ka lang, pagising mo, lutas ng problema mo. Amen po ba? Amen. Hindi mo kayang gawin yon, pero kayang gawin yun ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong matatakot. Lord. Lagi nating iisipin, kasama natin ang Diyos.
Diyos. Amen. Pag physical sight lang ang ating ginagamit, panay problema ang makikita mo. Amen. Panay kawalan ang makikita mo. Kawalan ng pag-asa ang makikita mo. Pero pag binuksan mo ang iyong spiritual sight, magugulat ka, may bukbo pala ang Diyos na ipinapadala para ikaw ay ingatan at proteksyonan. Lord. Hallelujah. Pag yan lang ang iyong pagbabasihan, ibig sabihin doon, wala ka talagang 100% na tiwala kay Lord. Dito, natakot ang katulong ni Eliseo. Bakit? Kasi mga mandirigma yun. Pero nung mag-pray si Eliseo, nagulat ang kanyang katulong, nabuksan ang kanyang paningin at nakita ng kanyang katulong na maraming sundalo, mga karwahe, maraming nakapaligid kay Eliseo sa bundok na yun, na mayroong mga sabi sundalo at may apoy, nang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pwedeng magpabaya kapag ikaw ay talagang nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi ang tao. Ang kailangan lang natin mabuksan lang ang ating spiritual sight para makita natin ang galaw at kamay ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Pag physical eyes lang ang bukas sa atin, maniwala kayo. Panay pagsubok, problema, kawalan ng pag-asa, ang lagi mong makikita. Kawalan ang iyong makikita. Pero pag bukas ang iyong spiritual eyes, maniwala ka, makikita mo ang tulong ng Diyos para sa iyo. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ang ganda ng sinasabi ng talatang 17 Panginoon, idilat mo ang kanyang mga mata. Yan din ang prayer ko po sa lahat ng mga naririto. Lord, idilat mo ang mga mata ng bawat isa. Yes, Lord. Amen. Tayo ay hindi sa tao nakadepende. Amen. Hindi tayo sa tao nakasandal. Hindi tayo sa preacher nakasandal. Na kahit sinong tumatayo sa unahan, nasasabihin natin, mas gusto ko yon, mas gusto ko yon. Wala sa tao ang kapangyarihan. Wala sa preacher ang kapangyarihan. Nasa kamay ng Diyos ang kapangyarihan. Kapag mayroon kang paboritong preacher, hindi ka pa bukas sa katotohanan. Tao ang iyong tinitingnan. Amen. Amen po? Amen. Pero kapag bukas ang iyong mga mata sa katotohanan, sabi nga natin minsan, kahit bata ang mag-pray over sa iyo, gagaling ka kung ikaw ay may tiwala sa Diyos. Mabubuksan ang ating mga mata sa katotohanan na ang hindi magagawa at mapapagaling ng tao ay kayang pagalingin ng ating Diyos na buhay. Hindi siya mapapantayan. Amen. Mas makapangyarihan ang ating Yahweh El Shaddai. Kahit gaano kalaki ang problema, tatandaan natin, mas malaki ang Diyos natin. Sarado na sa panalangin Easy na lang. Mag-pray na lang kapag ka mayroon nang nagaganap, mga nangyayari. Lord, wag naman nawa, wag naman nawa. Pero pinapahintulot ng Diyos may mga nangyayari para ikaw ay manalang, wag nawa, wag nawa. Minsan naalaala lang ng tao ang Diyos kapag may problema. Hindi lang nga yun Ang nakakalungkot pa, naalaala lang ng tao ang Diyos kapag ka madadapa. Diyos pa Yosef. Diyos ko. Diba? Pero pag hindi, walang pakialam kay Lord. Matutulog, gigising, walang pakialam. Pero pag may problema, lalo pag may sakit, Lord, kinapayuin mo naman ako, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Yeah, pero pag wala lang. Wala lang. Sorry naman. Di ba totoo naman, di ba? Easy lang tayo. Pero pag may problema, doon natin natutuhan
pray kay El Shaddai. Yung tumawag sa akin, sabi sa akin, Brother Ron, pag-pray mo naman kami. Ay ko, bakit? Kasi yung asawa ko nagpapanik na. Sabi ko, anong ginagawa niya? Nag-iimbak na ng pagkain. Sabi ko, talaga? Sabi ko, kapag alalaka ko, pagdating ka ako ng kawalan, ulok na yung kanyang inimbak. Hindi pa nangyayari, nagpapanik na. Bakit gano'n ang nangyayari? Nakapokus doon sa mga balita at mga nagaganap at mga problemang dumarating. Kaya ngayon baguhin natin. Manalangin tayo sa Panginoon para mabuksan ang ating pananaw. Makita natin na kahit minsan hindi tayo iniiwan ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya sabi dito, huwag matakot, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Huwag matakot, hindi tayo nag-iisa. May ginagawa ang Diyos Amen. sa lahat ng mga nagaganap sa buhay natin. Lord. Laging may ginagawa ang Panginoon. Amen. Hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos. Pero tatandaan natin, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, hindi mo makita ang galaw ng Diyos, pero ito ay mararamdaman natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen. Purihin, palakpakan ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Kaya sabihin mo muli sa iyong katabi, mas malakas ang Diyos kaysa problema mo. Anong sagot ng katabi? Kaya huwag natin kalilimutan yan, mga kapatid. Ang Diyos ay mas malaki kaysa problema natin. Ang Diyos ay mas malakas kaysa mga problema natin. Huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Kanya. Manalangin lagi kay El Shaddai at mararanasan natin ang kamay at tulong ng Diyos para sa atin.